Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay mga estudyante, student nurse po galing MSU Batarasa. Ako po si Saina Hanapi. Ako naman po si RSMO. Ako po si Sheena Abdullah. At ngayon po, gagawin po namin sa inyo, i-assess po namin si ma'am. So, okay lang po ba yun sa inyo, ma'am? Okay, thank you po. Ngayon po, kukunin lang po namin yung mga vital signs ninyo. Ito po yung mga temperature niyo po, yung BP niyo po, mga ganun po muna yung po. Una ko pong kukunin lang yung BP niya, lagi lang po. Relax lang po natin yung BP niya. Ilang months na po pala yung ano niyo? 7 months na po. Nagpa-check up po kayo sa Prenatal po ba kayo Apo. sa VHS po? prenatal. Kukondak po kami ng video, pero hindi po to namin ipopost or ano, wala pong ano to, para lang po to sa documentation. Okay naman po yung sa ano po, sa dugo ko. Tapos ihi ko. May mga sinabi po ba sila na ganito yung dapat nang gawin kasi buntis po kayo, ganito po yung mga dapat na hindi gawin. Yung sa ano po, ganun sila mga kinakain. Ganun. Ano po yung mga sinabi nila na parang na hindi po pwede sa inyo? Sinabi na? Ay tulad po ng mga soft drinks. Yung ganun. Yung mga dapat nitong kainin. Yung mga masustansya lang sa Pa-interview din ako. So, yun po kasi yung mga sinasabi nila. Kasi nga po, since kayo nagbubuntis, dalawa po kayo ni baby. So, kailangan, yung mga kinakain nyo, dapat, binabantayan nyo. Kasi nga, kapag kumain kayo ng mga pagkain na parang ikakasama sa health, sa ano nyo, sa kalusugan nyo, and sa feeling, sa kalusugan nyo, so makaka-apekto din yun sa baby nyo kasi dalawa na po kayo. So, kaya pinagbawal yung soft drinks kasi alam naman natin yung soft drinks, acidic siya. So, ngayon, in-advise sa inyo na kumain ng mga masusustansya kasi nga, yun ay makakabigay sa'yo at sa baby mo ng maraming nutrients. And, ayun, magiging malusog ka pa and yung iyong baby. So, ngayon po, 7 months po diba yung tiyan niya? So, magpo-perform po kami ng Leopold's maneuver.
So yung Leopold's maneuver po, yun po yung ginagawa namin para malaman natin kung paano po ba yung position ni baby sa loob ng tiyan nyo. Cephalic position po, which means, ibig sabihin, nandito yung ulo. So, alam naman natin na yung kapag ikaw ay nanganganak, ulo talaga yung unang lumalabas, di ba? So kapag ang naunang lumabas is katulad ng paa, puwet, ganyan, ibig sabihin, hindi na yun siya normal. Kailangan na magkaroon ng operasyon, yung cesarean, yung kailangan kang tawag dito? Operahan. Yun. Pero kapag naka-cephalic position, ulo yun nandito. So, ibig sabihin, may malaki yung tsansa na magiging normal yung pag-delivery mo. Hindi kailangan ng kung anong operasyon. So, ngayon, i-perform natin yung Leopold's maneuver para Okay lang po ba sa inyo? wala po ba? May karapatan po kayong tumanggi. Opo, may karapatan po kayo ng ano. Sige lang, ano lang po kayo. Wala pong ano dito, hindi po. Sige na. Sige kayo. Sige pa. Asking for her consent. Okay lang ba na itas namin? Sige pa. Kailangan po kasi namin mahawakan. So, ang una po namin gagawin, tinatawag po siyang fundal grip, kung saan para po malaman namin if kung nasaan po ba yung Ulo. yung ulo po ng baby, kung nasaang part po siya ng ulo. Performing the Leopold's maneuver. Magsabi po kayo kapag masakit na po, ha? Sorry, ilang buwan na? Tatlo. Sabi niyo. Hindi mo natandaan? Pag masakit po, sabi lang po kayo naman, ha? Kunin ko lang. Activation. So, sunod po natin gagawin, tinatawag naman po siyang umbilical. So, dito po sa hawakan mo, ha? Magsabi din kayo kapag masakit, huwag po kayo naman. Kailan ba na po? And then, after po nun, meron naman po kami tinatawag na Paulick's grip para po malaman natin kung yung ulo po ba ni baby ay gumagalaw or hindi na po siya, nakasteady na po siya doon sa position na yan. Magsabi po kayo, ha? Pag masakit po, okay lang po ba yung nararamdaman niya? Oo ba po? So, ito po yung huling posisyon, huling gagawin po namin. Tinatawag naman po siyang pelvic grip. Yung pelvic grip naman, yun ay ginagawa para malaman natin kung yung ulo ba ni baby is nakaganyan, yung tawag ito nakatingala. So, kapag nakaganon, so ibig sabihin hyperextensivity yung ulo niya. So, maaari kang masisaryan doon. So, kapag yung normal is yung, kapag yung ulo ni baby is, yung eto niya, yung baba niya nakadikit dito sa kanyang dibdib, and parehong side lang siya doon. Parehong, tawag dito, parehong tabi lang din siya doon sa paa niya and sa mga. Tama, di ba?
Dito daw yung head dito. Nagpa-check ka ba? Nagpa-ultrasound. Tama dito yung rock niya. Kasi nga dito kang nararamdaman. Ito yung video. Teammate niya na lang. Kailan ka na nagpa-ultrasound? Measuring her fundal height. 7 months, diba yung sabi mo? Symphysis pubis. Zero. Lower part. Wait lang, kaya iyan na naman yun. Fix agad, I think, kasi may line sa gitna. Tama. Diba? Ano ba ito? Inches. Ilan yun? Center. 30 centimeters. Ilang weeks ka na ba ate? Ay, ilang months ka na ba ate? 7 months. Divide mo. Sulit mo din. Lang. So, pwede na po kayo mag-upo. Then, we allow her to take a bath first as she wished to. May itatanong lang po kami sa tapos karagdagan din po mga informasyon na ibibigay sa inyo. Ano po plano nyo? Ate, saan po kayo? Saan nyo po plano? Or balak mga anak po? Sa, ano, dyan sa Dun sa hospital. Tama po yan. So, halimbawa po pinapunta na po kayo dun sa hospital para malapit na po yung due nyo. Pwede nyo pong gawin yung mga exercises para po, yung mga exercises mga ehersisyo, na yun, nakakatulong yun sa para ma-ready po yung katawan niyo sa panganganak. Yan. mas mapadali po at saka hindi po kayo mahirapan para kung sakali pong normal po ninyong ilabas si baby, hindi po kayo mahirapan or hindi po ganun kasakit yung paglabas po ninyo ng baby. Yung exercises po na yun, ano lang, madali lang siya, squatting. Ganito lang po siya ginagawa. Familiar ka ba sa squatting? Familiar ka ba sa squatting? Yung parang sa school na, maganyan ka lang? Maganyan ka lang. Halimbawa, malapit na yung, yung due, tapos, medyo sumasakit na yung tiyan mo, pwede mo pa rin yun siyang gawin. Maganong ka lang, maganyan ka lang. So, kung hindi mo kaya Or pwede rin siyang parang kapag baba ka muna. Ganyan. Tapos hawa ka muna. Dito sa kamay. Parang hiyangat ng konti yung katawan mo. Pwede rin, kailangan mo ng tulong, may naghahawak sa'yo, pwede mong anuhin yung asawa mo na siya yung maghawak sa'yo para hindi ka nang kadelikado. Ayun, pwede niyo pong itiktok. Kasi naman ka na. Kung masakitan ka Mas maganda po sa loob po siya ng 15 minuto. Pero kung hindi niyo po kaya, okay lang po na halimbawa ihati-hati po ninyo 5 minuto sa ganitong oras, 5 minuto. Basta sa loob po ng isang araw, dapat 15 minutes niyo pong magawa yung exercise na yon. Tapos, sa naman, di ba, kapag kasi nagbubuntis, hindi natin maiwasan yung pananakit ng likod. So, meron tayong tinatawag na pelvic floor contraction. So, yun yung para kang nagbabaka-baka, yung nakaganyan, yung nakaganito. Pwede mo rin siyang gawin. Opo. Tapos, Mas maganda siya sa gabi para maiwasan yung sakit ng likod mo. ang gagawin mo lang naman doon, like parang ipapakuha mo lang ito ganyan. Tapos, saka mo siya igaganyan. Para ma-relax yung buto mo sa likod. Kasi, apektado talaga sa pagbubuntis yun. And then, meron din tayong tinatawag na Actually, kapag nag-upo ka sa, halimbawa may ginagawa ka, nagbasa ka, ganyan, pwede mong gawin yung ganito. Indian sit, alam mo naman yung Indian sit, ganyan. Mga, 15 minutes. Magganong ka lang, magganong ka lang. Ano lang, nakaganito siya dito. Hindi siya, di ba, ang Indian sit kasi nakaganito. So, Dapat hindi igaganito mo lang siya magpadikit para yung maunat ano. yung dito mo banda. Para kapag nanganak ka, mas madali kasi naunat yung dito mo. Hindi ka mahirapan. Tapos dahan-dahan mo siyang ibababa. Hanggang sa kaya mo lang, huwag mo pilitin. Pag hindi mo kaya, huwag mo pilitin. Huwag mo pilitin na iabot talaga to. Basta yung parang maramdaman mo lang na parang Nauunat yung dito mo, yung sa puwerta mo. So, ayun. So, yung mga exercise na yun, pwede mo rin siyang i-apply sa mga daily na ginagawa mo. Yung palagi mong ginagawa. Kung nagbabasa ka ng mga aklat, pwede mong gawin yung ganito. Tapos, kapag yung bago ka matulog, yung
exercise na yung para sa likod kanina, tapos yung squatting naman, kapag kunwari may mga dadamputin ka, pwede mong gawin, pwede mong apply, ganun. Para mas mapadali yung panganganak mo. Ano pa ba? Oo. Tapos, sa ano naman, sa pagkain, yun na nga yung kanina. Iwasan mo na yung mga wala namang katulad ng soft drinks, junk foods, ganyan. Tapos, more on, tawag dito? More on, tayo sa pagkain ng mga gulay-gulay, prutas, ganyan. Tapos, yung tubig. Dapat talaga laging malinis. Kapag halimbawa dito ka, dapat yung tubig ay pinapakuluan. Yun yung pinaka magandang paraan. Ano tubig. talaga, dapat bantayan yung kalinisan para hindi talaga kasi di ba alam naman natin na yung mga dumi, talaga siya ng tawag dito, kalusugan ng tao, hindi talaga sila nakakatulong doon. So para may minsan, lalo na sa dito kasi Siguro na lang din natin yung pagpapadede. Kung may mas maganda na kapag nanganak ka is dapat magpapadede ka ikaw talaga kasi mas maluso, mas healthy yung gatas mo kaysa sa mga binibili sa labas. Actually, kapag nanganak ka doon sa hospital, sasabihan ka rin yun nila kung ano yung mga dapat mong gawin sa pag-ano. Bale ngayon, sasabihan ka lang namin para advance, gano'n, may alam ka na, di ba? So, kapag kapanganak mo pa lang, mas maganda na yung unang labas ng dede or yung gatas sa dede mo is mapunta sa baby. Kasi nga, alam mo, yung unang lalabas na gatas mula sa dede mo, yun yung may pinakamaraming nutrients, which is nakakatulong talaga dun sa baby na kasi alam naman natin na ang baby kapag labas, hindi pa siya tulad natin na malakas na yung resistensya. So, yung gatas na unang lalabas na yun, marami siyang nutrients. So, yun yung magiging, kumbaga, protection niya sa lahat, sa mga sakit. So, ayun. So, ginagawa yun siya sa loob ng May posibilidad din kasi na hindi siya yun yung unang gatas na lumabas. Paano mo malaman na yun yung tinatawag kasi siyang colostrum. So, paano mo malalaman na yun yung colostrum? Yung katangian nun is malapot, tapos parang manilaw-nilaw na gatas. Yun. Baka isipin mo, ay, manilaw-nilaw yung gatas ko, hindi ko ipapaano sa baby kasi, di ba dapat puti, di ganon. Hindi. Yun yung dapat na makuha talaga ni baby kasi lahat ng protection sa sakit, sa mga ganon, yun. Kaya kailangan talaga na makuha yun ni baby. Tapos, mas maganda talaga na yung ipapadede mo sa baby mo hanggang sa matapos na yung kagustuhan niya na dinede is mas maganda talaga yung galing sa'yo kaysa yung sa mga tinitimpla, yung mga binibili dyan. Kasi nga, yung nutrients na galing sa atin mas kompleto kaysa doon sa tinitimpla lang. Ayun. So, Tapos yung sa pagpapadede ate, mas maganda na laging, di ba sa umaga bago ka maligo, linisan mo siya ng malinis na towel, punasan mo siya gamit maligamgam na tubig. Tapos ipunas-punasan mo lang siya kahit dandahan lang ganun, tapos bago ka maligo sa umaga. Tapos kapag magpapadede ka po, laging dapat malinis yung kamay at saka huwag kang gumamit po ng mga sabon na sobrang tapang. Dapat po talaga hindi ka gumamit ng sabon, lalo na po sa yung dede. Kasi maari pong masipsip or di ba, dumedede si baby, so maari niyang makuha yun. Matatapang po yung mga chemicals na meron doon sa sabon. Kaya dapat talaga ay hindi mo sinasabunan yung dede mo. Maligamgam na tubig lang yung ginagamit panlinis. at saka kasi, kapag gumamit ka ng mga sabon na yun, tapos yun yung ginagamit mo palagi sa paglinis, so maaring ma-irritate, kumbaga, maaring magkaroon ng sugat yung dede mo. So, kapag nagkaroon na ng sugat, ibig sabihin ng infection. So, yung baby mo is nag-dede doon. So, yung infection na nandoon, maaring mabigit sa baby mo. And, hindi yun siya, hindi makaka-epekto ng maayos. Hindi maganda yung epekto ng sa baby mo. So, yun yung iniwasan natin. At saka, sa pagpapadede, kailangan, isipin din natin kung saan tayo komportable, and yung baby natin, kung komportable ba siya sa posisyon na yun, tulad ng yung sa tinatawag natin proper latching. Yung proper latching, yun yung maayos na pagkapasok ng nipple o yung dede mo doon sa baby.
Kasi kapag maayos yung pagkapasok ng dede mo doon sa bunganga ni baby, so it means, yes, sa bibig ni baby, so ibig sabihin, maayos siyang nakakadede, nakukuha niya yung, nakakasipsip siya ng mas maraming gatas. Halimbawa na rin na may sakit si baby, huwag mong tigilan na padedein. Padedein mo lang siya hanggang sa gusto niya, kahit may sakit yung baby. Tsaka kapag magpadede ka, gamitin mo yung dalawang dede mo. Kasi pag isa lang, hindi na maging pantay. Kaya dapat talaga, salit-salitan, palit-palitan para magpantay. Opo, kabilaan. Tabingi po talaga. Tsaka mahirapan po kayo kasi pag lumaki na po masyado, baka maaring malunod po si baby, lalo na kapag hindi po pantay. Kaya dapat sakto, tama lang po. Tapos gamitin po ninyo yung dalawang position. So, meron din tayong mga position na pwede mong gawin sa kakadede. So, kapag kapag normal labor ka, ay normal delivery, maayos, walang operasyon na nangyari. So, pwede mong gawin yung pagpapadede, tulad ng, kunwari, nakaupo ka ganyan, tapos maglalagay ka ng unan dito, tapos si baby is nandito. So, yung baby is, yung baby mo, sa dede mo, and then, yung kamay mo is nakasupport lang dito sa likod ng baby. Tapos, pagka ng dede mo sa bibig ni baby, so iwasan mo na matakpan yung ilong niya. Para, wag mo itapak doon sa nipple kasi maaring hindi siya makinga kasi natakpan ito niya. And yung dito niya, kailangan, para masabi natin na maayos yung pagkapasok ng dede sa bibig niya, dapat yung ito niya is nakadikit sa dede mo. Tapos yung labi niya dito sa ilalim, naka-out, nakapalabas. Nakaganito. Yun yung tama. Tapos, di ba, alam mo ba yung mitol? Yung itim. Kumbaga sa Tagalog, utong. Yun, utong. So, mas maganda na nakapasok lahat sa bibig. Parang na-cover niya yung utong na yun. So, kapag Yung mo ba, palabas o paloob? palabas. Mas maganda. Kasi kapag paloob, kapag hindi, mahirapan kasi si baby na makadede. So, yun, yung sa positioning, di ba yung pinatawag natin yung cradle position. Tapos, Nakapaloob po sa inyo? Una-una, ganun. Mahirap sipsipin. Pwede niyo pong ipasipsip muna sa asawa po Parang- ninyo. Hindi, seryoso po. seryoso po. Para po Meron man yung lumabas. ganun. Kasi po kapag baby po, hindi Walang po yan nila dulo, kaya. Walang dulo. Pero sa pakalan meron na rin. Dapat, kailangan po open-minded tayo dito. Opo. Seryoso po yun. Tapos, di ba yung... Makita na rin yan kung halimbawa may padidiin ka. Minsan kasi pasok talaga yung dulo-didi mo, walang dulo. Opo, ayun. Doon tayo sa position. So, cradle position. Tapos, di ba cradle position yung kanina. Meron din tayong cross cradle. So, yung sa cross cradle naman, ito yung ginamit mong pang nandito yung ulo ni baby. Hindi ito yung katawan niya. Ipitan niya, ganyan. Tapos, yung gagamitin mo, dito yung ulo niya, dito yung katawan niya, yung paa niya. Tapos, ito yung gagamitin mo. So, Baliktaran siya. left arm, right breast. Tapos, kapag gusto mo naman sa, left naman, sa kaliwa naman, ito naman gagamitin mo. Right. Tapos, Baliktaran siya. baliktaran. Yan yung cross cradle. Meron din tayong tinatawag na yung side lying. Yung sa side lying naman, yun maganda yun siya sa mga CS, yung may tahi dito. Yun yung nakahiga ka, tapos nakapatalang gilid. Ganun din si baby, tapos yung kamay mo nakasuporta lang din. Ganyan. Nakapatagilid. Tapos si baby, Yun yung normal na lagi natin nakikita, nakahiga tayo tapos nakaganyan. yun. Maganda yun siya sa maganda yun siya sa cesarean kasi nga hindi napapatungan yung Tahi. Tapos comfortable din na position mo. Pwede mo ring subukan yung iba't ibang posisyon. Halimbawa, hindi ka sanay sa paganyan, pwede mo nakahiga ka. O kapag hindi mo naman kaya yung nakahiga, pwede ka yung nakaupo. Lahat ng posisyon na sasabihin namin yun, pwede mong gawin. Pwede mo siyang sa isang araw ganito, sa isang araw ganito, pwede. Pero yung side lying, maganda rin talaga siya sa
Tapos, meron din tayong tinatawag na rugby. Yung rugby na laro. Hindi yung rugby na ano. Hindi. Yung rugby, yung bola na basta yun. Parang football. Alam mo ba yung football? So, yung pagkahawak mo doon, maglalagay ka ng unang dito. Pwede din, kunwari may kwarta. So, kunwari, Dito sa gilid mo yung unan. Tapos, dito yung ulo ni baby, yung katawan niya dito. Ito yung nakasapot sa katawan niya. Ganun. Patagilid siya ng kapsay. Tapos, ito yung side na gagamitin yung breast. So, yung pagpapatulog ganun, ito yung ulo, ay yung kamay mo, nakasupport lang sa ulo para maano yung sa nito. Maayos yung pagka-latch niya, yung pagkapasok na dada mo dun sa bibig mo. So, Yan yung maganda kapag kambal. Kasi hindi ka mahirapan, sabay mo silang ipadede. Kaya ganun. Yan yung ginagawa nila. Maganda rin siya sa cesarean. Ayun. Maganda rin siya sa cesarean. Comfortable din siya. Tapos, meron pa yung yung supine. Yung sideline. Ano? Sideline. Hindi. Iba yun, iba. Tapos nasa sideline din. Wala. Wala position. Yun, wala position. Basta yung position na nakasandig ka. Nakasandig ka, nakaganyan. Medyo parang nakahiga. Ganun. Tapos si baby nando sa Sa dibdib. Tapos, kahit siya na lang din yung maghanap ng bebe. Biglaan mo lang siya. Pero kung halimbawa cesarean ka, hindi siya pwede. Kasi madaganan yung tahi, mga anuhan niya. Kaya mahihirapan ka, hindi siya pwede kapag cesarean. Pero kung normal delivery ka naman, maganda siya. Kasi kailangan meron kayong skin-to-skin contact. Yung parang, yung paglabas ni baby, kung mapapansin mo sa unang paglabas ni baby, ibibigay yun sa'yo dapat agad. Kasi kailangan maramdaman niya yung balat mo. Magkaroon kayo ng connection, balat sa balat. Tapos yung pag maghawak ka ng dede, huwag mo i-pinch or dun sa may, alam mo yung areola, yung brown na nakapalibot sa nipple, huwag mo dun hawakan. Kasi Dito ka maghawak sa masakit din siya. Pwede ka magkaroon ng sakit doon pag doon mo siya hinahawakan. Kaya dapat doon sa sa tagli. Dede mismo. Oo, sa dede mismo, hindi doon sa brown. Hindi rin pwede sa nipple. Tapos naman, kung kunwari may lakad ka, tapos kailangan maiwan mo si Oo, baby, di ba- pwede kang magpa-assist sa asawa mo na mag-store or maglagay sa lalagyanan. Tapos mag-manual. Yung manual is yung pagpipiga ng dede mo para lumabas yung gatas and malagay doon sa lalagyanan. Tapos, Sa bibiro. kapag wala ka, pwedeng mapainom niya sa baby mo. Pero, meron tayong mga oras lang na hangganan nung yung manual na breast milk. So, Expiration Oo. siya. So, yung yung gatas na nilagay mo din sa lalagyanan, umaabot lang yun siya hanggang hanggang 2 kapag walang Kapag walang breath. may sa bangin. Pag doon ba sa tagumpay, meron kayong pwedeng mapaglagyan ng gatas, ganun. Kapag Yes. nag-aaral, di ba nag-aaral ka ate, pwede siyang Modular lang ito. modular. Pero, may bala ka ba na after mo nagbalik ka sa face-to-face? Join tayo. Hindi, no? Mas maganda yun, kasi hindi mo mabantayan si baby, pero dapat sa'yo pa din. Yung gadede si baby. So, halimbawa kung may mapanlagyan kayong ref, sa ref po talaga siya dapat, ilagay mo doon sa ref, na sa gabi, halimbawa, pwede ka nang maglagay din sa biberon, tapos ilagay sa ref, pwede siya sa loob ng 24 hours. Pwede mo siyang inumin ng baby. Pero may may case din na hindi pa umaabot ng 24 hours. Panis Nangangamoy na. na siya. So, kapag ganun, wag na natin ipadede sa Kaya dapat i-check muna before, bago sa ganun. Kasi minsan, yung amoy niya, Hindi na hindi maganda. rin, dapat hindi na siya ipain. Pero kung walang ref, hanggang oras lang yung kayang anuhin ng gatas. 1 hour ganyan. Pagkatapos mo mag-store, check mo 1 hour, nasa pa, yun. Pero kung walang ref, tapos umabot ng ilang oras. Hindi na talaga siya pwede. Ref lang yung dapat. So, ayun. Yun lang. Baka sige, natandaan mo ba yung mga sinabi namin? Kahit, lang. Doon sa konting posisyon, ano yung pinaka parang
gusto mong posisyon, sa tingin mo, madali lang para sa'yo? Yung paddle, pwede mo naman gawin lahat. Pero paddle lang sa'yo. Madali Pwede kasi mong subukan lahat. Oo, hanggang maganda saan rin yun ka siya maging sa ano, comfortable. kapag baby is preterm. Yung preterm kasi, yun yung tawag sa, Hindi hindi buo yung months, pero lumabas na siya. Yun. Maganda yun siya kasi maliit yung baby din. So, may isin siya. Tapos, sige, ano pa ba? Sa maayos na pagpapadede. Ano yung mga naalala mo na sinabi namin kanina? Sige lang doon. Yung para sa pagpapadede. Sige go. Sige lang, babe. May receipt pala. Recitation pala. Review lang, babe, para malaman natin. Baguhan pa lang. Hindi pa nakasunod na. First time. First time, mother. Yung ganito yung hindi pag-hindi ka kasi sa maganda rin yun. Oo. Tapos, yung sa pagdada ni baby, yung kapag magkadada na siya, ano yung mga dapat mong tingnan para malaman mo kung maayos ba yung pagka. Wala pa nga, nakaganda ka na dapat. Hindi lang na straight. Yung ilong na dapat ano sa dibdib mo. Yung ilong. Yung sa may itim. Tingnan mo yung padidik. Hindi malumos. Yan, mag-ingatan yan. Tapos, Kung magpadidi ka, tignan mo yung ilong niya kung hindi mo ano sa bibig, magtabo. yung sa paglinis ng dede. Ano na yung, ayun na tubig, tapos, hindi na yan, stop lang. Sige lang. Kailangan talaga yun sa maayos yung padidik ka. Eh, bata yan kung ano, magsuka. Ganyan. Hindi mo mabantayan, baka maaari siya malumos, ganyan. Pag magsuka siya, sobrang didi. Sige lang, babe. Huwag ka ma-pressure. Sige, ano natin. Di ba yung sa paglinis ng dede, kailangan, gagamit ka ng malinis na tubig, tapos naligamgam. Sa ano yun towel, pwede din yan. Ibabad mo doon, sabay, Kahit hindi mo ibabad, ilagay mo lang yung towel dun sa maligamgam na tubig, tapos ilagay mo yung towel dito sa dide mo. siyempre, mo muna, ayun, Higaan mo. Dapat hindi mo makawasak na tapos, doon. mo dito, ilagay mo lang dito. Ano kasi makakatulong yun kasi diba, kapag tayo, sa mga buntis, may time talaga na Naninigas yung gatas sa loob. So, yun, makakatulong. Mahirap yung baby na masipsip kasi tumigas yung gatas sa loob. So, yun yung paraan para lumambot yung gatas sa loob at mas madaling masipsip yung baby. Tapos, yun nga, sa paglinis yung tayo dito. Dinidiscourage or parang sinasabi namin na huwag mong gawin na gumamit ka ng sabon. Yun lang naman, yung sa pagkain mo, lagi mong bantayan, huwag mong ayos na hindi mo Say. siya. Pagpapadala. Yan dapat si baby ilapit, hindi yung ano. Oo, kapag mapapadede, huwag Yung baby yung ilapit mo sa'yo, hindi ikaw yung yuyuko kasi sasakit yung likod mo. Dapat laging si baby yung iangat mo, ilapit mo sa sarili mo. Tapos, tapos na mapadede kay baby, kailangan, syempre, alam mo yung tinatawag nating burp or yung parang Padighay. padighay. So, kailangan. Pagkatapos niyo yun magdede, parang nakumpleto niya na yung dede niya, ayaw niya, natitigil yan siya, kaya kailangan mapadighay mo siya. Ayun, so, sana may natutunan sa amin. And, salamat sa Time. sa cooperation mo, sa pagbigay mo ng oras, sa pagsagot ng mga tanong namin. Sobrang dami. Ayun. And sa pagpapatuloy sa amin. Maraming salamat po. Baka sakaling makita tayo sa Kita tayo ulit sa hospital. So, kilala ka na namin. Kilala ka to. Nakita ka to sa ano. Few moments later. Paano po kayong tumanggi kung Aba. hindi niyo po gusto? Kung ayaw niyo po, okay lang po. Sige po. Sige po. Ayan, upo po kayo. May mga ilang katanungan lang po kami, ma'am. Ikaw ang sigat girl. Ano po ang apelyado niyo, ma'am?
po, Garatike yun. Garatike. Ano pong, ano, spelling po? Simula Alam niyo po. po ba paano sulatin po yung Garatike. Yung kinya, yung Q, G, A, R, yung ki. U, E. Garatike. Q, U, E. Hello. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Kairat. Kyra. Kayo po yung mother ni ma'am? Ako po ay may dali. Sa Ilan po kayo dito sa bahay po? Ilang member po kayo ng yung tao po? lahat kami, 8, 7, 8, 9 pati yung mister niya. Alam niyo po ba yung barangay house number po ninyo? Di ba po meron po yan sa survey po? Alam niyo po ba? Meron ba? Wala po. Meron dyan yung dati pa, yung 2022. Valid pa kaya yun? Kunin niyo na lang. Sige, kunin niyo. Yung sa likod. Sige po, mamaya na lang po, kunin na lang po. I-leave niyo na lang space. Gano'n na po kayo katagal na naninirahan dito po sa Igang-igang. Igang? Ha? Ha? So, ano? Bakit dito na Ano po? Di simula po nung... Ilang taon na po kayo? Lipat-lipat lang. Ilang taon na po kayo, ma'am? Ako, ano, 40. 44 na? 24 years? 40. Tagal na pala. Pero ano po, meron po ba talaga kayong yung lugar po na pinanggalingan po ninyo? Malapit lang din, dyan lang sa Napnap. Iwahig. Dito po ba sa pamilya niyo po, yung anak niyo, ilan po yung anak niyo na may asawa na po, na dito po nakatira sa inyo po? Isa pa lang yung Isa pa lang. pamilya na yun. Opo. Bali, dalawang pamilya po dito na yun. Siya po yung panganay niya. Pangalawa ko po yan. Ah, Yung okay. panganay ko wala pa asawa ko. Ano pong religion niyo, Nay? Muslim po. Islam. Ano pong ano nyo? Tausog. Ano, Cagayan. Cebu. Pareho po tayong Cagayan. Ang pangalan ng asawa po ninyo? Armando. Armando. Pwede po ba naming makuha po yung pangalan po ng lahat po ng tao na nakatira dito po? Kaya na rin po magsulat. Kaya niyo po bang magsulat? Palista na lang po. Diyan mo mapunta lang. Palaging pinto po. Kahit pangalan lang po, yung maliban po sa inyo, yung sunod po sa inyo, hindi niyo na po isama yung asawa po. Opo, anak niyo po, asawa niyo po. Yung panin ko. Sige lang po. Pamilya. Okay na po kahit wala na pong apelyido pangalan din po. Pare-pareho naman siguro lahat. Maliban. Married na ba sir? Julian. Wait lang mamaya. Di married. Yung gamit ng girl. Married na pa rin. Po. It depends kung married na sila. Ano na? It depends kung married na. May tanong na natin. Thank you po. Sa mga anak ko lang lahat. Ay, yung asawa po ni, ano pong pangalan? Na ano? Lot, isulat mo daw yung pangalan niya. Martin? Michael. Michael. Michael Angel. Ano pong spelling? Michael Angelo talaga sa ko. Michael? Parang Mikael po? Okay. Apel yan ba?
Celeste. Celeste. Feleste po? Okay, Feleste. Si Tatay Armando po, ilang taon na po? 1975 kasi siya. 1975 po. Ganon. Ano po 49 birthday na niya? yata. 39? 49. Kayo po, Nay, ilang taon na po? 4. Si Brian po, ilang taon na? 18 po. 18. Si Salminia po? 17 po. 18. Si Jomar po? Yomar, 14 po. 14. Si Julian po? 13. 13. Si Isnia? Hindi na. Ay lang. I-doppler na lang natin. Kunin mo. I-assess natin yung FH niya. Ay, ano, third na pala. Si Rhea po? Sino punta mo na doon? Taon. Si Michael Angelo po? Ilan na yung edad? 20? Hindi ba kasama dyan yung ano? Si Salminia, babae po no? Yun na po yun. Yung kanina. Labelan mo na lang, B. Para... Si Isnia, babae din po no? Kasal po ba kayo ni Armando, ni Tatay Armando po? Ano, Muslim. Kasal po. Si Brian po, wala pa pong asawa, no? Si Salmia po yung may asawa na po. Kasal po siya. Wala December. Ilagay ko na lang din. Si Jomar po, hanggang kay Rhea, wala pa pong mga asawa. Ano pong natapos po ni Tatay Armando na elementary po? Kayo po? Si Brian po. Nag-aaral pa po siya? Grade 11 po. Si Salminia po. Nag-aaral pa rin po. siya. Ah, okay. Si Jomar po. Ano lang yan, grade 8 lang. Si Julian po. Grade 7. Si Isnia po. Grade 6 na. Si Rhea po wala pa po na. Si Michael Angelo po. High school graduate. Ano pong trabaho ni Tatay Armando na yun? Nagagana. Pwede mo, ay, mamaya na lang natin i-assess. Si Brian po. May KY jelly. Ayun. Si Jomar po. Jay. Ganun din po si Julian. Yung bag, ayun. Oh. Si Michael. Ano pong trabaho? Michael, ano na trabaho? Part-time lang po. Part-time. Sa bayan po siya napapalitan. Kapon lang nagdating. Natatandaan niyo po ba yung kinain niyo kahapon na yung lahat po ng kinain niyo kahapon. Natatandaan niyo po ba? Or ngayong araw po? Sige po. Nung Jay. umagahan po, ano po kinain niyo na? Kanin din. I-assess na rin natin sila sa PS. Lahat sila. DS. Oo. Ano po kinain niyo na? Hindi ba? Hindi ba? Hindi na. Yung isa-isa lang. Yung focus na. Ginataan po. Masarap yun.
Saging. Pag sa minorist, saging mo kaya? Dilis. Ay, saging. Saging. Gusto ko na tuloy mag-uwi sa bahay. Na-miss ko na yung ganyan. Opo. Ano pa po maliban? Kumis yung ginataang langka, saging, dilis. Wala na po maliban po sa itlog. Opo, wag po kami. Kahapon po ba nagkaroon po ba kayo ng merienda, mga ganun, kain po ng mga saging? Yung lang, malagta. Magta. Ito na lang ako. Hindi, ito na lang. Ilan Ano ba gusto mo? yung sahod po ni Tatay Armando po? Subuhanan po. Magta nga. Hindi ano. Ito lang. Sa iba-iba po ba? Pero yung madalas po niyang sahod po, ilan po? Ito lang saging ko. Sa isang buwan na po ilan ay? Or araw-araw. Saging yan, saging. Mga lingguhan. Ah, Mag-iyak na yung ano yun. ano? Walan na mga 18 siguro 5 to Sa 50 monthly. po, nakasama niyo po ba si Tatay at Nanay po? noon po. Wala na sila. Naalala niyo po ba na nagkaroon po ba sila ng sakit o nadala po ba sila sa hospital, sa RHU, mga ganun po? Naalala niyo po pag yung mga sakit po nila Tatay at Nanay mo po? Katulad po ng halimbawa, meron po siya high blood, mga ganun po. Si nanay po o si tatay? Nanay ko. Ano pa po? Ako eh. Hinihika. Asma. Ano pa po? Kayo nanay din po. Sa nanay po ninyo yung hika? Sa mga anak po ninyo, meron po bang naranasan na po ba nila dala po sila sa hospital, nagkaroon po sila ng sakit, mga ganun po? Sa mga anak ko po. Nadala rin pa sa Ano pong dahilan po kung bakit po nadala sila sa hospital po? ano lang po. Mga ubot, sipon. Kayo po, na ano na po kayo, nadala na po kayo sa, or minsan po mataas po yung blood pressure nyo, or minsan po, hinihika din po ba kayo, ganun po? Wala naman po. Ano lang. Ubot. Si Tatay Armando po, ganun din po. Ganun din po siya. Mataraan kasi may sakit din siya. Kapatid. Ano po sakit ng Tatay Armando? TB. TB po. Minuubo siya. Opo. Pero nagaling na rin. Opo. Nagaling siya. Ngayong taon lang po. Matagal na. 2000, ano pa yung siya nagkasakit, Ross? Talaga no? Itong tinitirahan po ninyo ay lote po talaga ninyo or nakikitira po ninyo? Itira lang po sa amin. Pero itong bahay po inyo po talaga. Dito lang sa ako man. Ay, Pes. Ito siriya ito. Ito siriya? Oo, ito. Ngayon po si tatay nandun sa ano. Talaot. Saan? Saan po ba yung banda yung sa Quezon po? Sa Quezon. Ah, ang layo. Dito po meron po ba kayong mga appliances na ginagamit po? Wala ma'am. Wala po. Wala din po kayong mga cellphone, ganun po. Cellphone po ganun. Solar din po yung ginagamit niyo dito. Tapos sira na rin ba yan? Isang ilaw na lang. Hirap pala talaga sa kuryente dito. Sa mga basura po ninyo, Opo. meron po ba, nilalagay niyo po ba sa isang lalagyan? Or may kumukuha po ba dito na truck? Paano po ninyo tinatapon yung basura po? Butas ma'am. Binabaon po. Minsan lang susunog. Okay po. Doon sa likod. Wala din yung mga bahay dyan. Si tatay po ba, nag ano po siya, like naninigarilyo po ba? Oo,
Nagasigarilyo kung minsan. Malakas? Kung minsan, hindi. Ngayon, nagsisip naman. Ah. Yung mga sinusunog po natin, ate, ano pong klaseng mga basura po? Mga dahon lang po. Yung binabaon po ninyo, Ah. anong mga klaseng basura po? Mga silupin, mga Ah. liligtas. Ano po yung pinagkukunan po ninyo ng tubig? Meron po ba kayong balon, poso, bomba po, mga ganun? Bomba po. Pag-aari po ba natin yung bomba na yun? Or meron po may-ari na ano lang po? Wala para sa lahat. Mama? Saan ka po kayo kumukuha ng tubig? Malalit ka po? Malapit doon sa may tumbahan. Hello. Sabi mo, daan. Ito pa yung bunso. Bunso. Hi! Katangos ng ilong. Saan po ninyo nilalagay? Ano pong lalagyan po pag kumukuha po kayo ng tubig? Nasa galon? Galon dyan. Bajay. May alaga po ba kayo dito? May pusa po ba? Or aso? Ganun po? Wala Sa po. amin, Bawal sa aso. Dito po meron Parang sa bahay. mga ipis. Dito po. Meron po ganun. mga ipis. Hindi talaga maiwasan sa bahay yan, Nay. Pati sa amin, meron din talaga. Babaw. Katis badyo. Tawon namin sa ano? Sa Miyong. Diyan mamapan ka rin, ante? Tosok. Ah, tauso. May mga daga po ba? Ha? Kalakang po dito? Mga ganun. Ito nga po. Wala naman po nagka-diarrhea sa inyo na yun. Sa pamilya po. Yung diarrhea po, yun yung... Yung tae-tae po. Opo. Wala naman Wala na rin po. po ngayon. Pero dati po meron. Gano'n na po katagal yung diarrhea? Mga 6 months po? Mga 6 na buwan na po ba? Or mas matagal pa po na nangyari yung mga nakarang taon po po? Gano'n. Karaan taon. Bakit po ng ngipin? Tayo ulit mamaya. Diyan ang mga sakit ng pin. May sira ng pin masakit. Sakit po ng tiyan. Meron din po ba nakaranas? Sa next naman tayo. Sa next naman tayo. Pero may dula na rin. Mataas Next po check up, yung tsaka BP. Ano din ba natin siya kasi medyo Meron po? Kasi hirap Pamilya po. Pero ngayon sa akin nakaraan kasi Kaya So, sa ilong ko. FHD Matagal na lang po ba tayo. nangyari na Oh, naging white mataas po yung BP? Siya naman kanina. na rin. Kaya na po ba yung pumunta dun kanya sa center? Ah, kasi siya na. Oo, na-check na Ubo pala. po meron na po. Ubo. Sakit ng ulo po. Kaya parang medyo familiar. Kayo po pala yung... Pero ubo. Diabetes po. Wala naman po sa pamilya niyo na diabetes po na. Wala naman siguro. Kapag may mga problema po kayo, halimbawa, in kanina po, meron pong tae-tae, ganun. Ano pong ginagawa ninyo? Pumupunta po ba kayo sa... Ay, kunyari, si ate po buntis. Sa manghihilot, doktor, mga albularyo, ano po yung pinupuntahan ninyo? Or sa BHW lang po? Pumupunta po ba tayo ng BHS po? Ng health Center. center po? Center lang kung halimbawa kung masakit yung tiyan niya. Pero wala pa rin po sa awa ng Diyos. Nung nagpa-ultrasound po kayo sa bayan po. Ah, okay. Sa box natin available ng ultrasound. Wala pa ba? Punta na rin po kayo. Sa ng BHS ata wala. BDH wala pa. Sa Brooks. Mahal pa naman yun. Itong buwan na rin ba? November. Kapag halimbawa po, mga sakit lang po ng ulo, ganun. Kanino po kayo nagpapakonsulta? Pumupunta po ba talaga kayo sa mga barangay officials or dito lang po sa bahay? Dito lang po sa bahay. Ano lang ng mga paracetamol. Opo. Babae po. Bakuna naman po. Kompleto po ba yung mga anak po ninyo ng mga bakuna po? Na binibigay po na libre dito sa ating barangay health center po?
Sa COVID vaccine po, nakapabaksin po ba kayo? Opo. Kapabaksin kami. Lahat po ba na yun? Opo. Okay po. Kayo po ba na ay minsan nakakapagpahinga din po ng madalas? Meron po ba kayo tayong lagi na magpahinga po? Taman, cellphone. Kamalikot. Exercises po. Nag-exercise po ba kayo kahit simpleng lakad-lakad lang po, mga ganun po? Konti na mag-i-off na siya. Naranasan niyo rin po bang lumabas po Kapur. yung buong pamilya kayo para outing-outing, banding-banding, ganun po? Saan po kayo nag Grabe ka, chismas sa mga nurses na to. Sa, sa lugar po ng asawa ko. Sa Quezon. Maganda pa naman doon. Maraming mga pasyalan doon. Kaya, Daman neto yang. Dito po ba sa bahay ninyo may malapit po bang school, simbahan? Yung sasakyan po ba talaga papunta dito? Motor lang no? May motor po ba kayo na ginagamit yung sasakyan? Sa amin po wala. Wala po. Drama po ba yung Barangay Health Center? Pumupunta po ba kayo kapag alam po ninyo may mga programa po silang ginagawa? Lagi po ba kayong pumupunta? Halimbawa po, meron po program doon si Kapitana po, mga ganun po. Nakakapunta po ba kayo? Minsan po hindi. Pero madalas naman po nakakapunta. Tingnan po rin magulo. Ano po yung mga programa po nila na napuntahan po ninyo? Magbigay po kayo. Halimbawa po, TV program, mga ganun. Ano pong programa? FDS po? Nakakapunta po ba kayo ng FDS? Maliban po sa FDS, wala, ano pa po yung mga programa na alam niyo na napuntahan po ninyo? Meeting nila sa barangay na mga tungkol sa budget. Ganyan. bakit na Parte po ba kayo ng organization? Halimbawa po, kayo po ay isang DHW, mga ganun po? konti. Sa 4-piece po, kasama po ba kayo sa 4-piece? Ano yung isa eyepiece? I-piece po. Po, ay sila. Kami po. May PhilHealth po kayo? PhilHealth po. Meron po, pero sa asawa ko lang. Hindi kami nakalano. Pwede po bang magbigay po kayo ng 5 tao po na kilala po ninyo na nagtatrabaho po sa barangay po na to? Na sa palagay po ninyo ay kaya pong pamunuan kayong mga mamamayan dito po? I-question na i-question. Katulad mga Opo. kapitan. Opo, mga Kagawad ganun po. po. Na sa tingin po ninyo, kaya po talagang mamuno. Na karapat-dapat po silang mamuno. Magbigay po kayo ng 5 pangalan po. Punong barangay, di ba? Si Loris. Yung kagawad niya. Kagawad lang? Junjun. Huwag po kayo ba yan? Magbanggit na po. Ate, Junjun Terapan. Ano pong pangalan? Yan, bago pa lang yan. Dapat yan. Kagawad. Kahit bago, kasama yan. Sige po, kahit sino po. Basta nagatrabaho po sa barangay. Mga di ba? Bets ko kayo. Mga din. Sa BHW po, magbigay po kayo ng pangalan po. Sige lang, nanay. Magbigay po kayo ng pangalan. Ayan na, si Auntie Tan. Ano pong pangalan niya, ante? Si Rose Abbas. Rose Abbas, no? Tama ba yun? Tama ba yun? Magbigay pa po kayo ng 4. Pwede pong sa mga kapitan. Geraldine. Cabarlo. Cabarlo. Ano ba? Sino ba? Geraldine. Ano pong apelido ni Ma'am Geraldine? Cabarlo. Sino pa po? Ding, katama ka naman ding. Si si Kopi. Sino ba? Si Nurpin, Ate Nurpin, di ba? Ano pong apelido ni Ma'am? Nurpin na Lores na. Ay, Lores. Something si Nurpin na Lores. Jalina? Jalina. Jalina pa? Yan na nga. Bilad na. Isa pa po.
ano. Uy, Tang! Mataranta na ako. Yung mga ano ba, BSW. Si ano? Tapos sino pang nasa ni Nonong? BBSI, si Dayna. Dayna. Ba't punta naman kasi si Cynthia kung ano yung kilala niyo? Marami din ba sila? Ate, si Twitter po, ano pong Ay, apelyido niya? tirapan po. Tapos, yan, baguhan yung mga ano na yan. Kagawad na yan. Ito po Baguhan niya si Rose Abbas ay isang BHW po na no? Si Geraldine Cabarlo po. RDP yan. RDT. Si Narpina Jalinan po. BHW. Si Dainat Nu po. BBSI. Ding, taman na ba ding si Ma'am Ding? Ay, Si Junjun Tirapan po. Barangay Kagawa. So dahil po na dapat po talaga sa loob ng isang linggo meron po kami kahit 3 beses na dapat pupunta po kami dito. Kaya lang po sobrang hirap po ng daan. Tapos meron po din po kaming duty po kasi pagkatapos nito. Kaya ito lang po yung una at huli po naming punta po dito. Pero dapat po talaga 3 beses. Kaya thank you po talaga sa pagsagot, Nay. At meron po kaming ibabahagi po sa inyo na parang health teachings po. Health teaching. Sa pagkatapon po ng kalat nyo po, okay naman po na yung ginagawa nyo. Maganda po na ipagpatuloy nyo po yung mga ganun para po makaiwas na rin po sa mga sakit at babanati po malinis yung kapaligiran. Sa tubig naman po, mas mainam po na dapat po secure po o dapat po ilagay po sa malinis na lalagyan, lalo na po yung mga iniinom po natin at kung sa poso lang po kayo kumukuha, mas mainam po na pakuluan muna bago paininom. Yung tubig po ba na iniinom niyo, pinapakulan niyo po ba? hindi rin po. Kung minsan, mas pinapainom ko Mas dito. okay po na mas okay po na mapakulan para maiwasan po yung tulad ng diarrhea, pananakit po nun dyan, ganyan po. Mas malinis po kasi ganun. Hindi po kasi natin alam kung ano yung mga dumi na ang galing dun sa puso na pinampunan natin. So, para ano po, para mas safe, ligtas po sa lahat, mas maganda po na ipakulan. Tapos, yun nga po, yung sa lalagyan. So, hindi lang po tayo yung parang maglalagay lang po tayo sa lalagyan kahit hindi na po natin nililinis yung lalagyan. So, kailangan po, kahit yun na nakatakip na sabi natin, hindi na siya mapapasukan. Pero, kung madumi naman po yung lalagyan, hindi natin maruwasan. Madudumihan pa rin po talaga yung yung tubig natin. So, kailangan hugasan natin siya araw-araw. Bawat pag mag-ihip tayo, hugasan natin. Po. Tapos naman po, di ba po kanina sabi niyo si tatay, nung dati meron po siyang TB. Tapos parang bumabalik po yung paninigarilyo niya ngayon. Tama po ba? Advice lang po natin na si tatay na medyo bawas-bawasan niya po yung paninigarilyo niya. Parang simulan niya na po na parang itigil po, ganun. Kasi po, makakasama po talaga, maaari pong bumalik yun, palailip lang. Yung ganun po, Sabi ko sa kanya, i-advise lang po natin siya. ay, pinapagalitan ko na rin na bakit ba magbalik naman yung paninigop niya, yung pag-sigarilyo niya. Kasi siya kung sigarilyo, magsumpong naman yung ubo-ubo niya. Yun na nga po, mahirap po yung ganun. Sabihan ko na rin niya siya na magtigil yung sigarilyo niya. Tapos, dito po sa inyo, may mga programs naman po dyan na parang yung namimigay po ng mga kulambo. Ganun po. So, yung kulambo po dito, ilan po? Kung mag-ipon po kami lahat, magkulambo kami apat na kulambo ginagamit namin. So, ano ko na lang din po, isama ko na lang din po na yung kulambo po, kailangan like, bago po tayo, or kahit sa araw po, kung sa lugar nyo is marami talagang lamok. So, ano lang po natin, like, huwag po nating alisin sa isip natin na magkulambo lang. Kasi nga, yung lamok, alam naman natin na medyo, uso po dito sa Bataraza yung dengue, malaria po. So, para maiwasan po natin yun, so, ano lang po natin, sa isip lang natin na yung kulambo makakadulungin para malayo tayo doon sa mga sakit na yun. And yun nga po, yung sa kalinisan naman po. So, maayos naman po yung pagtapon nyo ng mga basura. Tama naman po na yung plastic po is binabaon sa lupa.
and yung mga dapat isunog. Wala po ba Nay na nagpasok po dito na galing po sa ano na kumukuha po ba talaga ng basura? Wala po. Meron po siya na auntie. Di ba kayo ng truck? Hindi kayo ng truck po Minsan lang pasok dito. magkaroon ng katas yung truck dito. Tama po ba? Pero wala po ba talaga simula dati? Wala po talagang kumukuha? Walang nagakuha. Mas mabuti na lang po, ganun na lang. Baon. Babae dito. Iwasan yung pag Nandun sa likod. Wag sunod. Yun lang po. Pagpatuloy nyo lang po yung ganung gawain po sa pagtapon po ng basura. And ano lang po, iwasan lang po natin yung pagsunog ng plastic. Kasi yung usok po nun hindi po talaga makakabuti sa kalusugan po ng lahat. So, iwasan na lang po natin. Tapos, ano po ba? Sa anak niyo naman po na buntis, so, ayun lang po, advice lang po namin na if may mga sakit po kayo like ubo, like lagnat, kapag tumagal na po, mas mainam po na magpa-check up na po kayo para po malaman na. padalahin niyo dyan sa center Para po hindi na po lumala. mas mabigyan nila kayo ng magandang guide kung ano po yung mga dapat mong gawin. Kasi po may mga gamot po tayo na minsan hindi natin alam na hindi pala pwede na tapos na painom natin. Yan po influenza natin. Kaya po tayo naman natin sa barangay sa nag-ano din po ba kayo? Like yung kunwari kapag may ubo, di ba po meron po yung ginagamit ng mga herbal, yung mga bayabas na pinapakuluan. Nagagamit din po ba kayo? Kung may ubo Maganda kami yung- nagainom ng yung lagundi. Opo. Yan, ininom namin. May mga nakatanig. Laga ng tawa-tawa, ganyan. Maganda Oo, maganda po Yan yun. lang sa amin. Ano siya, parang mas safe. Gamot lagain. Sa gamitin nila. Ano din, kung naglaga-laga ka ng gamot, natanggal din. Parang ganun lang din. Lagundi. Yan. Tanggal din. So, ayun po. So, naano na rin po namin yun nga po yung mga sinabi nyo. I-ano lang po natin, like, tandaan lang po natin yung mga dapat at hindi dapat po natin gawin. And sa pangkalahatan naman po. Okay na. So, salamat po sa ka-operation niyo, sa pagsagot po ng lahat-lahat, and sa kabaitan na rin po na pinatuloy niyo kami dito. Ayun. And sa pagbigay po ng oras niyo. Salamat. Salamat po. Sana makabisita po kami dito